Praise the Lord. Praise the Lord po sa buhay ko ng bawat isa, no? Salamat po sa buhay ko ng aking mga kapatid, aking pong bago pong dating, mga newcomers po, no? Praise the Lord po sa buhay ko natin. Amen. Hallelujah. So, batiin mo muna yung katabi mo na I'm so blessed nandito ka. I'm so blessed kasi pinili mo yung araw na to na unahin yung ating Panginoon. Amen. So, nakaka-bless po, no? So, ang ating pong pag-aaralan ngayon sa umagang ito ay nakikita po natin sa Proverbs 29:18. Ating pong sabay-sabay na basahin with conviction. Where there is no vision, no revelation of God and His Word, the people are unrestrained, but happy and blessed is he who keeps the law of God. Ang sabi niya po dyan, where there is no vision, the people are unrestrained. Kapag daw ang tao ay wala daw pong vision, yung tao daw po ay walang patutunguhan. Sabi nga, yung ship daw na wala pong vision ay hindi po makakarating sa kanya pong destination. At importante po sa bawat isa sa atin na dapat tayo po ay may vision. Na tayo po ay dapat meron pong revelation at tayo po ay meron pong word ng ating Panginoon. So, amen. Sino po dito ang may vision? Lahat may vision, Amen. So, tatanungin ko kayo ang vision niya. Kung tatawag ako, gusto niya? Okay, wag na lang. Sige, mamaya na lang. Reserve natin mamaya. Okay po, alam niyo po, importante ang may vision. Importante po yung meron pong revelation sa ating Panginoon. At importante rin po yung meron po tayong word ng ating pong Panginoon. Amen. Ako po, nung pumunta po ako ng Dubai, alam niyo po ba, bago ako pumunta ng Dubai, yung vision ko noong bata ako na gusto ko magkatrabaho sa abroad. During that time na kami po ay sobrang hirap sa buhay, may mga kapatid ako na pagkwentuhan ko ng hirap ng buhay namin na dumating sa time na nag-aadok ng bote, tapos nag-aadok ng tanso, nagtitinda ako ng banana queue, nagtitinda ako sa palengke ng pepchay. So dumating sa punto na ganun po yung buhay namin. So nagkaroon po ako ng vision na gusto kong makapag-abroad. So ayun po, ang ginawa ko po is nag-pray ako. At dumating po yung time na dinala ko dito ng ating pong Panginoon. Alam niyo po tayo po kapag may vision tayo, huwag po nating hayaan yan na mawaglit sa isip natin. Dahil yan po yung ating pong tatahakin. Amen. Lagi lang po nating pag-pray. Kahit na sa tingin natin yung vision natin walang patutunguhan, or yung hindi natin makita yung resulta, lagi lang po natin siyang ipag-pray. So yun nga po, ako po ay nakarating dito dahil po sa vision. At alam niyo po, meron din akong, hindi lang po sapat yung vision. Dapat po meron din tayong revelation. Revelation po ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, yung time ng revelation ko nung ako po yung nag-quiet time, yung revelation po sa akin ng ating Panginoon is about po kay Abraham. Kung alam niyo po yung storya ni Abraham, siya po ay umalis doon sa kanya pong bayan. So, ibig sabihin, nagiging clear na sa akin yung vision ko na ako, katulad ni Abraham, aalis ako doon sa aking bayan at makikitungo doon sa ibang bayan. So, nagkakaroon po ng linaw yung vision. At makikita po natin na dapat sa vision po natin, meron tayong pangahawakan na salita ng ating Panginoon. Sino pumunta dito na, pumunta lang sa Dubai. Di ba may vision kayo, Ano ba yung vision ninyo? Wala. Para magkaroon ng magandang future. Magkaroon ng magandang future ng mga anak natin. Ang hirap magsakripisyo dito sa Dubai. Tama ba? Amen. Ang hirap mag-isa. Malungkot. Kaya dapat sumama ka doon sa mga taong alam mong maganda yung yung pangarap sa buhay. Amen. Alam niyo po, marami po mga tao na hindi nagiging successful or maraming tao na napapariwara ang buhay dahil po walang vision. Tama. Kasi walang direction yung buhay. Alam niyo po hindi naman ibig sabihin na hindi ka magaling.
Hindi ibig sabihin na hindi ka masipag. Pero mga kapatid, baka siguro ang problema lang, wala po tayong visions. May vision ba tayo? Tanong yung katabi, may vision ka ba? Amen. Amen. Ang sagot, pinag-iisipan pa. Huwag nyo pag-isipan, dapat kapag dumating kayo dito, meron kayong vision, ano dapat yung tutumbukin ninyo. Amen? Okay po, sabi niya doon, where there is no vision, no revelation in His Word. Ang ibig sabihin niyan, kapag wala pong kapahayagan mula sa Diyos, walang kaalaman mula sa Diyos, walang katotohanan mula sa Diyos, walang salita ng Diyos, yung tao daw po na yun ay punong-puno ng kaguluhan. Tama ba? Bakit? Yung salita po yung ng Panginoon, ito po yung ating pong direksyon. Amen. Kapag ang tao po ay walang direksyon, ibig sabihin po, wala siyang vision. Wala po siyang revelation. Wala po siyang salita ng ating Panginoon. Sabi diyan, but happy and blessed is he who keeps the law. Bakit daw po blessed and happy? Yung nagbumulay-mulay ng salita ng ating Panginoon. Kasi po kapag meron tayong word ng ating Panginoon, nandun po yung kapayapaan. Na-experience niyo yun? Pag may word ka ng Panginoon na napakinggan sa simbahan, or share doon sa Bible study, meron tayong kapayapaan. At pangalawa, kapag may kapayapaan ka, secure yung buhay mo. Tama ba? Sino dito yung nakakatulog ng maayos paggabi? Kahit na ilang alarm yung dumarating. Nakakatulog pa rin, ano? Praise the Lord. So, bakit daw mahalaga yung keeping the law of God? Because it brings protection. Nagbibigay siya ng protection. Bakit? Kapag sinusunod po natin yung salita ng ating Panginoon, tayo po ay naiiwas doon sa kasalanan. Tama? Amen. Seryoso na ata. Okay. At kapag sinusunod po natin yung law ng ating Panginoon, it brings favor. Sino po dito yung hindi pinagpala na nakikinig sa salita ng ating Panginoon? Lahat ba pinagpala? Yes! O ganito lang. Ganito lang gawin natin. Sino dito yung payat na dumating dito? Payat, ano? Sino dito yung ano? Yung 3 oras bago mabasa ng ulan. Dahil sobrang kapayatan. No, bakit? Ang Diyos kasi, nagbibigay siya ng favor. Meron ka tayong kapatid na tiger lang noon, pero ngayon, ang ganda ng posisyon. Di ba? O meron tayong mga kapatid dito na na sa bahay nagtatrabaho pero mas mataas pa ang sahod sa mga nasa opisina. Tama ba? Bakit? Dahil favor yon ng ating pong Panginoon. Sabi niya po doon sa Psalms 1 verse 1 to 6, sabi niya dyan, yung katulad daw po ng tao na yun, yung nakikinig po ng salita ng Panginoon, is like a tree planted in the river, in the stream of water. Na ibig sabihin, kapag dumating ang tagtuyot, hindi siya malalanta. So, ibig sabihin, kahit gaano kahirap yung sitwasyon na dumating, andoon pa rin yung favor po ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, last 2 days ago, meron kaming bagong katrabaho, no? At ako, minsan medyo may pagka-susyero ako eh. Inaalam ko yung buhay. At nalaman ko na siya, Gana, na siya po ay pastor. Ano? So, nagkwentuhan kami yun about doon sa nangyayari sa institusyon dito sa Dubai, yung sitwasyon na nangyari, nagkakaroon ng mga bombing, missile. Alam mo ba, na-stuck ako doon sa sinabi sa akin. Sabi sa akin, you know bro, hindi ko tinitingnan yung sitwasyon na yan. Once na dinala ko dito ng Panginoon, ang iniisip ko, may favor yung Panginoon. Bakit? Dahil kahit na doon sa sitwasyon na mahirap, kaya po tayong ahunin ng ating Panginoon. Tama ba? Doon sa disyerto, kayang magpabukal ng tubig ng ating Panginoon. Naalala niyo yung sa Israelites? And then kaya niya magpabukal ng tubig. At dapat ganun po yung ating pong ang ating pong perspective na kapag nasaan nandun tayo, do taghirap, pero meron po tayong opportunity. Kaya tingnan mo katabi mo, hirap na hirap ba yung itsura?
Hindi naman, ano? God's favor. Lagi po may opportunity. Amen. So kapag may opportunity po, ano, it brings joy. Tama ba? Tingnan mo, masaya ba? Amen. It brings joy. Bakit? Kasi ang Diyos po ay ibibigay yung desire ng ating puso kapag tayo po ay magdi-delight po sa Kanya. So ngayon, ano ba yung vision? What is vision? Para kanina medyo naguluhan pa tayo. Nag-isip tayo, ano nga ba yung vision ko? Umikot-ikot tayo. Okay. Yung vision po ay, ito po yung revelation ng ating Panginoon sa Kanyang pong salita. Ano ba yung salita ng Panginoon? Or ano ba yung revelation sa iyo ng Panginoon na nilalagay sa puso't isip mo? Kung pwedeng ito po ay yung ating pong vision sa ating pong pamilya, or kung pwede pong vision sa ating pong family, at kung pwedeng yung vision po natin sa ating pong, para po sa ating mga sarili. Sabi niya dyan, yung vision daw po ay picture view of the future. Pag sinabing picture, ito po ay parang drawing pa lang, ano? Sabi dyan ay visual manifestation of your purpose. Naiisip niyo na yung vision niyo? Sabi doon, picture pa lang. At ang sabi po dito, no, yung example po ng vision, sino dito yung nagpagawa ng bahay? Sino dito may bahay na? Or wala pang bahay? Alam niyo, mahirap, no? Ako dati, nung wala kaming bahay, ang pakilala kay Ate Carla nyo, yung wife ko, pero nung may bahay na kami, ito po yung may bahay ko. Nakaka-bless, ano? Amen. So, example po ng vision is yung bahay. So, yung bahay, bago itayo, anong ginagawa? Dinodrawing muna. Pagkatapos ng drawing, alam niyo po yung drawing na yun, even itong ano to, square meter pa lang na yan, wala pa yung bahay, pero nakatayo na yung bahay. Ganun yung vision. Nakadrawing na. May kita po natin dyan yung design, yung sukat, yung materials na gagamitin, at saka yung pinakamahalaga, yung presyo. So ganun ang vision, ha. Hindi pa siya nakatayo, pero parang nakatayo na siya. Amen. So ibig kong sabihin, nakaplano na. Nakaplano na. Sino nagpagawa dito ng bahay na basta itayo na lang yan? Sige, tayo na lang tayo. Mas malaki ang gastos na, mga kapatid, pag hindi siya nakaplano. Amen. Kami nagpagawa kami ng bahay, kausap ko yung yung gumagawa ng bahay. Kahit ako marunong drawing, dinodrawing ko. Ito yung bandang kwarto namin, ito yung taas namin. Ito yung magiging itsura ng harapan ng bahay namin. O kailangan meron kaming balcony, kahit maliit lang. So nasunod naman po yung plano. Amen. So yun po ang ibig po ng vision. Kapag tayo po ay may vision, meron po tayong focus. Tama? Amen. Or ito yung vision ko kung saan ka nagpunta. Ganun ba? De, dapat tayo po ay may focus. Kapag may focus tayo, tandaan niyo po ang buhay ay nagkakaroon ng purpose. Alam niyo po yung kabayo, nakasakay na yung kabayo dito. Alam niyo kung bakit nakatakip yun? Para magkaroon ng focus. Para diretso lang. Alam niyo kapag bukas yun, may kita na yung mga distraction sa gilid eh. Kaya yan nakaganyan. So diretso lang ang lakad. Hanggang sa marating niya yung kanyang pong vision, yung kanyang pong destination. So ang title po ng ating pong pag-aaralan sa hapong ito, ang sabi po doon, basahin po natin, your vision will lead you to your destination. So, importante pala na tayo po ay may vision. Lahat tayo may vision. Personally, may vision po tayo. At yung church po natin, meron pong vision. Sino po yung nakakaroon ng vision ng church natin? May chocolate kay Ate Michelle. Maraming John 15:16. Tuloy na kay Ate Michelle na yung Okay, John 15:16. So, ibig sabihin pala, no, kapag merong vision, kahit anong mangyari, meron tayong susundan. Meron tayong direksyon. Alam niyo po, naalala ko nung time na tayo po ay dumating yung time ng pandemic, na halos maubos po yung miyembro ng church. Ang natira lang po ay 10. Siyang ang regular attendee, meron pang isang newcomers doon, mga kapatid.
Pero dahil kung may vision, na kahit mawala yung mga pastor natin noon, or yung mga ibang leaders, yung ibang mga members dahil due to a pandemic, dahil kung may vision po yung ating pong church, yung church po ay magpapatuloy. Kahit ano mangyari. So ang nakakatuwa po sa church ng Gia, hindi nagiging hadlang sa atin even mawala po yung pastor, kasi hindi naman po tayo nag-stay talaga dito. Kapag nawala yung pastor, meron at meron siyang magpapatuloy. Bakit? Dahil meron pong vision. Amen. At sa mga organization, meron silang mga vision. Tama ba yung company nyo nung kayo po yung in-orient, merong vision, di ba? O anong vision? Basta kumita na ng kumita. Sige, bahala yung mga tao mo sirap. Di ba? At least, meron pong vision. Sabi niya po doon sa Habakkuk 2:1, atin po basahin, I will stand at my guard post and station myself on the tower, and I will keep watch to see what he will say to me, and what answer I will give as his spokesman when I am reproved. So may kita po natin dito sa verse na to, where did the vision from? Ang sabi niya po doon, next atin. Yan. Sa daw pong nanggagaling yung vision natin? Vision comes from God. Amen. So nakikita po natin dyan, na importante po, sabi yan, importante po yung lugar. Sabi yan, I will stand at my guard post and station myself on the tower. So doon para sa vision natin, importante rin pala yung mga lugar na pinupuntahan natin. Tama ba? Amen. So tayo, bilang isang Kristiyano, tayo po ay pumupunta saan? Sa church. Tama ba? Sa mga Bible study. At doon sa mga tao po na sinasamahan natin. Imagine niyo, ako dati din, palabarkada ako, inisip ko doon, yung mga taong sinasamahan ko talaga, hindi naman talagang masyadong talamak, pero dumarating din sa point na may inuman. So yung, parang nagkakaroon ako ng kumbaga parang nawawala yung vision ko, yung parang purpose. Parang okay na sa akin yung uupo ako doon, kanta-kantahan lang sila, inuman. Yung mga ganun, parang nawawala yung purpose. Kaya napaka-importante rin ng lugar talaga kung saan tayo pupunta. Or kung sino yung mga tao na sinasamahan natin. Kasi doon po nade-develop yung ating pong vision. Amen. At importante rin dyan, sa pangalawang sabi dyan, importante na, sabi yan, hear God's voice. Sabihin mo nga, hear God's voice. Sabi dyan, and I will keep watch to see what He will say to me. So, ibig pong sabihin yung vision dyan na gagaling sa ating Panginoon, ito po dapat ay atin pong napapakinggan. Bakit po? Ano po ba yung kahalagahan ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon? Or pakikinig sa ating Panginoon? Nadidevelop po yung ating chocolate. Nadidevelop po yung ating pong pananampalataya. Tama ba? Kapag nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, nadidevelop po yung ating pong pananampalataya. Alam niyo po sabi sa salita ng Panginoon, kapag daw po napakinggan natin ang salita ng Diyos, tayo daw po ay wise. Amen. Sabihin mo, wise ka. Wise ka. Sabi niya, yung wise man daw ay parang tao na nagtayo ng kanya pong bahay sa ibabaw ng bato. Amen? So, kung alam niyo rin po yung parable of the hearer, yung gasik. Amen. Sabi niya doon, meron daw pong uri ng pakikinig na kung saan namumunga. So kapag napapakinggan pala natin ang salita ng Panginoon, tayo po ay namumunga. Tingnan mo yung katabi mo, mabunga ba? Or laging binabato.
Sabi nila kapag lagi ka daw binabato, ibig sabihin, mabunga ka. So kapag binabato po tayo, tandaan natin na tayo po ay mabunga. Amen. Sabi niyo dyan sa pangalawa, come near to God. Okay, sabihin po natin. Come near to God. Amen. Alam niyo po, yung boses ng ating Panginoon, ano siya eh? Okay. Alam niyo po yung boses po ng ating Panginoon, still small voice. Amen. Kaya dapat tayo po, kung gusto natin mapakinggan ng ating Panginoon, katulad ng ginawa ko kay Ruel, nakita yung boses ko. Lumapit. Di ba? Ibig kong sabihin, tayo po ay dapat lumapit sa ating po Panginoon. Bakit? Gusto ng Diyos ma-develop yung ating pong relationship sa Kanya. Okay, hindi na. Okay, sige po. At sabi niya dyan, bago po tayo makalapit sa ating Panginoon, dapat po tayo po ay magdahan-dahan muna. Minsan sobrang busy na natin kaya hindi natin napapakinggan yung ating Panginoon eh. Na-experience yun, na sa sobrang dami na ginagawa natin, kabisihan natin. Kaya minsan sa ministry, ang advice namin, kung ministry ka lang ng ministry at hindi ka nag-aalat ng devotion sa ating Panginoon, is, ano na yun, kumbaga parang hindi na siya magiging, let's say, productive. Kasi parang obligation na lang eh. Pero once po na tayo po ay din-develop po natin yung ating po relationship sa ating Panginoon, tandaan natin, hindi tayo mapapagod sa pag-serve po sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya, be quiet and pay close attention, encouraging them to move away from the chaos of life and listen to His direction. Minsan ganun tayo. Kapag sobrang dami na ng anxiety, kapag sobrang dami ng problema na dumarating sa ating buhay, minsan talagang hirap makinig sa Panginoon, no? Bakit? Kasi mas na-choke yung word. Kung mapapagsis natin yung sa dawagan, may nalaglag sa batuhan, may nalaglag sa tinikan, sa daan. So ibig kong sabihin, tayo po ay dapat lumapit sa ating Panginoon. Iwanan mo yung kabisihan mo. Iwanan mo yung mga problema na nakakahadlang sa iyo sa paglapit sa ating Panginoon. At nakikita po natin dyan sa pangatlo, filled with His Word. Sabi dyan, and what answer I will give? Direction. Sabi dyan, dapat po tayo po ay filled ng Word ng ating Panginoon. So ang dapat po natin gawin is meditate. Sabihin mo, meditate. Meditate. Sabi po sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will prosperous and successful. Amen. So pang-apat, ang sabi dyan, lower the noise. Pag sinabi pong lower the noise, lumayo ka sa ingay ng mundo. Lumayo ka sa kaguluhan, lumayo ka sa kabisihan. Alam niyo po ba yung cellphone is talagang sobrang hadlang yan para tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Can you imagine, pagising pa lang sa umaga, balita agad yung tinitignan mo kung ilang misay lang bumagsak. Tama ba? Kung saang lugar bumagsak. Na-experience yun. Na-experience yun, kaya kasi share. Nakapagtumunog pa lang, check agad yung Facebook ko, saan ba? Kasi ang kwentuhan mamaya sa opisina ito. Di ba? Mga ganito pagkakataon. Alam niyo po, dapat tayo po ay lumayo muna. Unahin natin ang ating Panginoon. Lower the noise. Lumayo tayo sa kaguluhan at kabisihan. Sino po nakakilala kay Mary and Martha? Kay Chocolate ulit. Okay. Sino po si Mary? Yung kapatid ni Martha. Sino po si Martha? Yung kapatid ni Mary. Okay, sige po. Si Mary po at saka si Martha
Ano po, sila po ay kapatid ni Lazarus. Alam niyo, parehas mabuti yung ginawa nila eh. Kasi si Martha, nag-serve siya, naging abala siya sa ating Panginoon. Pero si Mary, ang ginawa niya, siya ay umupo at nakinig sa ating Panginoon. Minsan, nasisisi natin si Martha, no? Pero maganda rin naman ang ginawa ni Martha. Di ba? Maganda rin ang ginawa ni Mary. Pero alam niyo kung saan nagkatalo? Si Martha po, pinili niya na yung mabuti, yung maganda. Pero si Mary, pinili niya yung the best. So dapat ganun din po tayo, no? Okay, i-recap natin kung gising pa. Sabi niya doon, saan daw po nagagaling yung ating vision? Vision comes from God. Kaya importante po na tayo po ay, importante yung lugar na pinupuntahan natin. Kaya po pag Sunday, dapat nasa church tayo kasi importante po yung lugar. Amen? Importante din po na tayo po ay sabi dyan, nakakapakinig ng salita ng ating Panginoon, come near to God, filled with His Word, lower the noise. Ngayon po, sa verse 2, sa Habakkuk verse 2 verse 2, basahin po natin, Then the Lord answered me and said, Write the vision and engrave it plainly on clay tablets, so that the one who reads it will run. Amen. Next ate. Sabi niya po doon, no? Ano na yung gagawin natin? Write the vision. Sabi niya, Then the Lord answered me and said, Write the vision. Literal po, isulat natin. Kapag meron po tayong vision, dapat po, literal po na sinusulat natin, no, yung revelation po ng ating po Panginoon. Ngayon, sa cellphone na lang, may notes tayo. Sulat mo sa cellphone mo, sa notes. Or sa wallpaper ng ating po mga computer, pwede natin lagay. At doon sa reminder po ng ating po mga cellphone. Bakit po importante na dapat po natin sinusulat yung revelation ng ating Panginoon, yung vision ng ating Panginoon? Bakit? Bakit importante? Kung hindi kayo nagsusulat, paglabas niyo dito, yung aking po tinuturo ay nakalimutan niyo na. Tama ba? Baka magtanong sa'yo, anong preaching ngayong linggo? Ang ganda! Bless na bless ako! Tuwan-tuwa yung puso ko. Ano nga? Basta bless na bless ako talaga eh. Hindi ko lang ma-explain, pero bless na bless ako. So, importante po na tayo po ay sinusulat po natin yung ating po mga vision para hindi po ito makalimutan. Amen? Sabi niya yung note po dito is, what you put on paper today shapes you tomorrow. So, ibig sabihin yung nakasulat na yan, no? Imaginin mo kapag binabasa mo, kumbaga nag-a-assign na dapat mapangyari ito. Amen? Sabi sa pangalawa, read the vision and engrave it plainly on the tablets so that the one who reads it will run. Alam niyo po, kapag binabasa natin yung vision, yung revelation, yung word ng ating Panginoon, nagkakaroon po ng clarity yung ating pong vision. Tama ba? Basahin mo yung The Lord is my shepherd ng 100 beses. Ewan kung hindi magkaroon po ng revelation sa atin. Diba? Kapag the more na binabasa natin, the more po na nagkakaroon po tayo ng pagkaunawa. At nagkakaroon po tayo ng direction. The more kung ano yung binabasa mo, yung pinananampalatayaan mo, ay yung nilalakaran mo eh. Tama ba? Amen. At namomotivate po yung ating pong mga buhay. Na kahit na dumaan sa mga pagsubok, kapag meron po tayong vision, alam ko yung plano sa akin, Panginoon. Diretso lang. Kahit maraming pagsubok dumarating sa buhay, alam natin na yung plano sa atin ng ating Panginoon ay maganda. Sabi niya po doon, what's not written is easily forgotten, and what's not clear cannot be pursued. So, ibig sabihin po, kapag hindi po pala yan nakasulat, madali talaga siyang makalimutan. At kapag hindi clear yan sa atin, ay madali po natin, ay hindi po natin yan mapu-pursue. Amen. Pangatlo, speak the vision. Amen. Alam niyo po yung word na what you confess will manifest. Amen. Kung ano yung dinideclare mo sa buhay mo,
basta according sa word ng Panginoon, ay hindi yung basta lang declare ng mananalo ako sa loto. Mali yun. Mali yung mga kapatid. Ang point ko dito is according sa word ng Panginoon. Na the Lord is my shepherd. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng problema sa provision, alam natin yung word na the Lord is my shepherd, i-declare mo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. So yun, kapag may mga problema tayo, kapag may word tayo, may revelation tayo ng ating Panginoon, i-speak natin yan. Amen. At kapag tayo po ay may kasakitan, no, declare natin, by His stripe, we are healed. Ako po, mataas yung blood pressure ko kapag nararamdaman ko na umiinit na yung ulo ko at saka yung bato ko, yung tenga ko, dinideclare ko agad na by the stripe of the Lord Jesus Christ, by His blood, I am healed. Kahit nararamdaman ko pa, dinideclare ko na yun. Lagi. Mas maganda ka kung talagang lalakasan mo eh. Doon kasi sa trabaho namin, sobrang laki ng warehouse namin, kahit sumigaw ka sa dulo, walang pakiram sa mga tao, mga Indiano, yung mga kasama mo eh. Di ba, mga Indiano. So, importante po na ating pong i-declare yung vision. At minsan, may pagkakataon na yung vision natin parang malabo talaga. Na-experience yun, 2 years na hindi mo pa rin talaga makita. Pero i-declare mo. Sabi sa Jeremiah, no? For I know the plans I have for you to give you future. Sinortet ko na lang po, ano? Amen. So dapat importante talaga na i-declare natin yung word ng Panginoon, yung revelation ng Panginoon, yung vision ng Panginoon, is i-declare natin sa buhay natin. Bakit? Dahil may power po yung declaration. Sabi niyan, run with the vision. Pag sinabi pong run with the vision, walk toward your vision. Dapat po yung vision po natin ay nilalakaran natin. At habang pong nilalakaran natin yung vision po natin, alam nyo ba, yung vision din natin ay papalapit sa atin. Tama ba? Kaya halimbawa, vision ko si Kuya Ruel. Habang lumalakad ako kay Kuya Ruel, papalapit na rin siya sa akin, di ba? Na-experience yun. Meron tayong mga bagay na pinag-pray. Minsan hindi natin nakikita, pero sinasagot na pala ng ating pong Panginoon. Tama ba? Minsan akala natin malabo, pero habang tayo po ay lumalakad doon sa vision, yung vision po na yun ay lumalapit din po sa atin. Amen. Meron pang passage sa Bible na sabi doon, no, yung blessing daw ay siya yung hahabol sa'yo. Gusto niyo ba yun? Na hindi ka mag-e-effort tumakbo na habulin yung pagpapala. Mismo yung vision is, mismo yung pagpapala ng Diyos, yung lalapit sa atin. Amen. Ang sabi niya po dyan, i-recap ulit natin yung how to fulfill the vision. Sabi dyan is, write the vision. Sige po, may declaration. Write the vision. Speak the vision, run with the vision. Ngayon po, sa Habakkuk 2:3, nakikita po natin dyan, for the vision is yet for the appointed future time, it hurries toward the goal of fulfillment. It will not fail, even though it delays. Wait patiently for it, because it will certainly come, it will not delay. So sabihin sa katabi mo, take heart. Trust the process. Bakit? Sabi niya doon, no? Be patient. Sabi niya, for the vision is yet for the appointed time. Time it hurries toward the goal, it will not fail. Bakit be patient? Yung vision po kasi is hindi yan doon sa appointed time na gusto mo. Amen. Ang sabi dyan, may katagalan yan, pero mapupulpil. Amen. Minsan kasi, ang gusto nating vision is yung sa timeline natin. Tama ba? Lalo na dito yung mga magaling magplano ng yearly. Kailangan, January, na-achieve ko na to. February, ganito na. Dapat March, na ipatayo ko na yung pangarap kong
Dapat by October, meron na ako sasakyan. May mga ganun pong pagkakataon, no? Pero tandaan po natin na yung vision po is yet for, the vision is yet for the appointed time. Time na it hears toward the goal, it will not fail. Minsan talaga yung vision merong katagalan. Eh. Tama ba? Kasi hindi yan doon sa appointed time po natin. Sabi dyan, wait for it. Sabi dyan, even though it delays, wait for it because it will certainly come. It will not delay. Kung pagmamasan niyo po dyan, may contrast. Sabi niya dyan, even though it delays, tapos may kita sa dulo, it will not delay. Tama ba? Pagmasdan niyo po yung word na yan, no? Even though it delays, it will not delay. Paano nangyari? Delay na nga eh, pero hindi naman siya madidelay. Nakuha nyo? Okay po. Ito pa tatandaan natin, no? Tandaan natin yung appointed time ng ating Panginoon is different yan sa time natin. Tama ba? Minsan gusto natin yung timing natin yung masunod. Ayaw natin na masunod yung timing ng ating Panginoon. Pero tandaan po natin, no, na yung timing po ng ating Panginoon is hindi po siya delay. Amen. Yung timeline po natin is different po yan sa timeline po ng ating po Panginoon. Naalala niyo po yung wedding sa sa Cana? Na sinabi ng Panginoon, sinabi ni Mary kay Jesus na na wala na yung wine, kailangan na. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? It's not my time. Sinabihan ka na ng Panginoon dyan na kailangan ko na to, Lord. Kailangan masagot na to ngayon, Panginoon. May nanihiling nila sa akin bukas. Kailangan na to. Due date na lahat. Sabi ng Panginoon, my time is not yet to come. Hindi pa ito yung time ko. Hindi pa ito yung time ko. At yung kay Lazarus, kung mapagmas natin yung Lazarus, nung sinabi, ibinalita kay Jesus na si Lazarus ay may malubhang sakit. Kung ako si Jesus, pupuntahan ko na agad si Lazarus. Pagagalingin ko na agad si Lazarus para hindi na siya mamatay. Pero bakit hininay pa na mamatay si Lazarus? Alam ko yung dahilan para po mas mag-glorify po ang ating pong Panginoon. Amen? Tandaan po natin na kapag ang Diyos ay sumagot, hindi po siya nadidelay. Amen. At doon sa mga bagay po na ating pong kailangan, kapag hindi po yan, kapag kailangan natin yan at doon yung time na pinagkaloob ng Panginoon, sino yung mas maitataas? Yung ating pong Panginoon. Kasi minsan kapag sa timing natin nasagot, magaling kasi talaga ako eh. Alam kong i-deal yung yung mga client na to eh. Pero kapag doon sa time na parang wala ka ng pag-asa, doon sumagot si Lord, sino mas mag-glorify yung ating Panginoon. So ngayon, yung mga vision natin minsan katulad ng kay Lazarus, namatay na. Yung mga vision natin, minsan namatay na. Pero tandaan po natin, minsan may pagkakataon na discouraged na tayo doon sa vision natin, marami natin pinag-pray. Ilang years na natin pinag-pray, pero parang hindi pa dumarating. Pero tandaan po natin, na kapag dumating yun, ang Diyos po ang mapaparangalan. Ang delay po ay, it means preparation para mas mag-glorify ang ating pong Panginoon. So sabi niya dyan, don't lose heart. Sabi sa katabi mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Have faith. It will not delay. Amen. So okay po, sa ating pong conclusion, ini-encourage ko po yung bawat isa sa atin na magkaroon po tayo ng vision. Ngayon po, naiintindihan natin yung vision So kung wala po tayong vision sa ngayon, ini-encourage ko po na magkaroon po tayo ng vision. Bakit po? Yung title po natin, because your vision will lead you to your destination. Okay po, balikan natin. Where did the visions come from? God. Visions come from God. How to fulfill the vision?
Walk toward your vision. Take heart, trust the process. Vision will arrive later than expected, but still on time. So tayo po ito kayo at tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy po kayo, Panginoon, na lumalapit sa iyo, Diyos. Lord, patuloy, Panginoon, na magpapagbiba, Panginoon. Lord, patuloy namin na nalapit, Panginoon, sa iyo ang aming mga sarili, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na buksan mo, Panginoon, ang aming mga mata, Panginoon. Ang aming mga isipan, Lord. We pray, Lord, na i-reveal niyo, Panginoon, yung specific area, Panginoon, ng aming buhay, Lord, na kailangan po namin, Panginoon, ng vision of Father God. We pray, Lord, na alisin niyo, Panginoon, yung confusion, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, yung mga distraction, Panginoon. At bigyan niyo po, Panginoon, ng clear vision, Panginoon, para, Lord, sa aming pong future of Father God. Lord, we pray, Panginoon, na kayo po, Panginoon, yung mag-align, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon. Yung aming mga desire, Panginoon. Lord, we pray, Lord, na yung aming pong vision, Lord, is naka-align lamang, Panginoon, sa inyo pong kalooban of Father God. At Lord, we pray, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge, Lord, sa pagdidesisyon, Panginoon. We pray, Lord, na yung aming pong vision, Panginoon, ito po, Panginoon, ay tama, O Lord. Ito po, Panginoon, ay naka-align lamang, Panginoon, sa inyo pong mga salita of Father God. At Lord, we pray, Panginoon, na magkaroon po kayo, Panginoon, ng patience, Panginoon. Magkaroon kami, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na alam namin, Lord, na yung pagsagot mo, Panginoon, bagamat ito man, Panginoon, ay inaantala, Panginoon, pero Lord, hindi po ito madidelay of Father God. Kaya Lord, we pray, Panginoon, na sa bawat vision, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, Lord, we pray, Panginoon, na kayo po nga, Panginoon, yung magsaayos dito, O Panginoon. Lord, ano man, Panginoon, yung desire, Panginoon namin, Lord, kayo po, Panginoon, yung nakakaalam mo, Diyos, na mabuti, Panginoon. Kaya Lord, tinitiwala po namin, Panginoon, yung mga vision namin, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. At Lord, patuloy ka, Panginoon, na maghari, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng aming pong gagawin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dako na po tayo sa breaking of the bread. So yung breaking of the bread po, yung bread po nag-represent po ng physical body of Jesus Christ, broken for humanity. Yung wine po ay represent